Winasak nila ang aking pagkatao bago pa man ako makapagsalita. Habang nakadapa ako sa malamig na sahig, duguan at nagmamakaawa, nagtatawanan sina Tristan at Isabel sa mainit na sala. Wala kang kwentang asawa, kahit anak hindi mo mabuhay. Malamig niyang usal habang pinalalayas ako sa ulan. Ngunit ang hindi nila alam, sa gabing itinapon nila ako, isang reyna ang sasalubong upang ibangon ako. Tapos na ang pagiging biktima. Babawiin ko ang bawat patak ng luha at dugong kinuha nila. Handa na ba silang tikman ang puot ng isang inang pinatay ang pag-asa? Isang hamak na magnanakaw. Pinakain na nga kita. Ninakaw mo pa ang pera ng pamilyang ito. Ang matalim na boses ni Doña Carmen ay humiwa sa tahimik na silid. Bago pa man umalingaw-ngaw ang mga nakakalasong salitang iyon, si Talia ay payapang nakatayo sa harap ng plansahan. Maingat at puno ng pagmamahal na hinahagod ng mainit na bakal ang kuwelyo ng paboritong polo ni Tristan. May manipis at matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Kanina lamang, nalaman niyang may tumitibok na bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Plano sana niyang ipagluto ang asawa ng paborito nitong ulam upang ibalita ang magandang parating. Isang munting pag-asa na baka sakaling maging buo at masaya na ang kanilang pamilya. Ngunit ang init ng kanyang pangarap ay biglang binuhusan ng yelo. Isang malakas na puwersa ang humablot sa kanyang balikat. Walang awang hinawakan ni Doña Carmen ang lumang kwintas na perlas na nakasabit sa leeg ni Talia. Ang matinding paghatak ay sumira sa manipis na sinulid nito. Ang mga perlas ay kumawala at gumulong sa makintab na sahig. Tila mga luha ng nakaraan na pilit binubura ng kasalukuyan. Ito ang kaisa-isang alaalang naiwan ng kanyang yumaong ina. Ang tanging yaman ng kanyang pagkatao. Mama! Huwag po. Nagmamakaawang tinig ni Talia habang sinusubukang pulutin ang mga perlas. Ngunit tinapakan lamang ito ng matulis na takong ng biyanan. Pamana po iyan ng nanay ko. Wala po akong kinukuha kahit isang kusing sa inyo. Huwag mo akong tawaging mama. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Kinuha ka namin sa putikan. Tapos pagnanakawan mo kami para ipambayad sa mga utang mo sa sugal? Ibibenta ko ang basurang kwintas na ito para mabawi ang nawala sa akin. Sa pagbukas ng pinto, pumasok si Tristan. Umusbong ang pag-asa sa mga mata ni Talia. Tiningala niya ang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya sa hirap at ginhawa. Ngunit tila pinako ang kanyang puso nang makita niyang nakapulupot ang braso ni Tristan sa baywang ni Isabel, ang ampon ng mga Valdez na matagal nang palihim na umaangkin sa atensyon ng kanyang asawa. Walang bakas ng awa sa mukha ni Tristan. Tristan, asawa ko, tulungan mo ako. Sabihin mo kay mama na hindi ako magnanakaw. Garalgal na pagsamo ni Talia habang gumagapang palapit sa mga paa ng asawa. Tumingin si Tristan mula sa itaas. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri. Stop making a scene, Talia. Kung ano man ang kinuha ni mama, just let it be. We're already bankrupt because of your incompetence tapos magnanakaw ka pa? Nakakahiya ka. I shouldn't have married someone so low. Nakangising sumandal si Isabel sa dibdib ni Tristan. She's just useless, Kuya Tristan. Pabigat lang siya sa pamilya natin. Ang mga salitang yon ay mas matalim pa sa patalim. Pilit na tumayo si Talia. Ang paningin ay nanlalabo sa luhang. Yaw tumigil sa pag-agos. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Tristan, hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak na dala-dala niya. Kailangan niyang sabihin sa kanya. Kailangan nitong malaman. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na tulak mula kay Doña Carmen ang nagpatumba sa kanya. Nawalan ng balanse si Talia. Ang kanyang munting katawan ay humampas ng buong lakas sa matulis na gilid ng mabigat na lamesang gawa sa mahogany. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan. Walang lumabas na tili sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng paninikip ng kanyang dibdib. Namatay ang pakiramdam
ng kanyang mga kamay at paa. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang matinding hapdi na tila pilit na pinupunit ang kanyang pagkatao mula sa loob. Nang tignan niya ang kanyang hita, isang maligamgam at madilim na likido ang mabilis na kumalat sa kanyang manipis na duster. Dugo. Ang dugo ng kanyang inosenteng anghel. Habang nakahandusay sa malamig na sahig, pinilit ng panginginig niyang mga daliri na abutin ang laylayan ng paboritong polo ni Tristan na kanina lamang ay plansado at puno ng pagmamahal. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, binawi niya ang kanyang kamay. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad at dahan-dahang niyakap ang kanyang sariling sinapupunan, pilit na pinoprotektahan ang natitirang init ng bata. Tumingala siya kay Tristan. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Tristan ang pag-agos ng dugo, ngunit sa halip na sumaklolo, inilayo nito si Isabel at tinalikuran si Talia. Ang mabigat na pintuan ng silid ay sumara. Iniwan siyang mag-isa sa dilim upang harapin ang unti-unting pagkawala ng buhay na kanyang iniingatan. Bago pa man siya makahingi ng saklolo, kaladkad na siya ng mga tauhan ni Doña Carmen palabas ng mansyon. Itinapon sa gitna ng malupit na hagupit ng bagyo sa utos ng walang pusong biyenan. Ang malakas na buhos ng ulan ay humalo sa kanyang mga luha at sa dugong patuloy na umaagos mula sa kanyang katawan. Unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Nararamdaman niya ang paglipad ng kaluluwa ng kanyang anak, palayo sa kanyang yakap. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, isang napakaliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang tumapat sa kanyang duguang katawan. Paano naging ganito kalupit ang mundong minsan kong pinaniwala ang puno ng pag-ibig? At sa paglisan ng inosenteng buhay sa aking sinapupunan, may natitira pa ba para sa akin kundi ang kamatayan? Ang malamig na buhos ng ulan ay tila walang pakialam sa naghihingalong katawan ni Talia. Mula sa sasakyang mabilis na huminto, isang lalaki ang tarantang bumaba. Si Gabriel. Wala siyang inaksayang sandali. Binuhat niya ang babaeng basang-basa, puno ng putik, at may dugong patuloy na umaagos. Ang kanyang mga bisig ay naging pansamantalang duyan para sa isang kaluluwang unti-unting pinapatay ng lamig at sakit. Pagdating sa ospital, ang mga nakakapasong ilaw ng emergency room ang sumalubong sa kanila. Ang mga gulong ng higaan ay mabilis na gumulong sa makintab na pasilyo, nag-iiwan ng bakas ng trahedya mula sa labas hanggang sa loob ng malamig na silid. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, patuloy ang pag-agos ng luha mula sa mga nakapikit na mata ni Talia. Ang kanyang mga maputlang labi ay walang tigil sa pagbulong. Nagmamakaawa sa hangin. Kinakausap ang kanyang anak na huwag siyang iwan. Sa labas ng kwarto, tahimik na inayos ni Gabriel ang lahat ng bayarin sa ospital. Wala siyang kinalaman sa babaeng ito, ngunit nang masilayan niya ang mga pasa sa braso nito at ang bakas ng matinding kalupitan sa manipis nitong katawan, isang malalim na awa ang bumalot sa kanyang dibdib. Bilang isang doktor, sanay siya sa paggamot ng laman at buto. Ngunit alam niyang ang mga sugat na dala ng babaeng ito ay hindi basta-basta mapapagaling ng gamot o bendahe. Bumigat ang talukap ni Talia nang subukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang matapang na amoy ng alkohol at ang pamilyar na puting kisame ang unang nagpaalala sa kanya na siya ay nasa daigdig pa ng mga buhay. Ngunit nang dumapo ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan, isang malamig at nakakabinging katotohanan ang sumampal sa kanya. Wala na ang munting umbok, wala na ang pintig ng buhay na kanina lamang ay buong tapang niyang ipinaglalaban. Lumapit ang doktor at sa pamamagitan ng mabibigat na paghinga at malungkot na pagtitig, kinumpirma nito ang kanyang pinakakinatatakutan. Wala na ang kanyang anghel. Hindi na nito aabuti ng sikat ng araw. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Walang tili, walang hagulgol, tanging isang blangkong pagtitig sa kawalan habang unti-unting namamatay ang kanyang kaluluwa. Pumasok si Gabriel sa silid.
Hindi siya nagbitiw ng mga walang kwentang salita ng pag-alo. Hindi niya sinabing maging matatag ito dahil alam niyang walang salita sa mundo ang makakabuo sa isang inang ninakawan ng anak. Sa halip, tahimik siyang lumapit sa bintana at maingat na isinara ang mga makakapal na kurtina upang takpan ang malakas na paghampas ng ulan. Pilit na itinatago ang alaala ng malagim na gabi. Pagkatapos, kumuha siya ng isang basong maligamgam na tubig. Lumapit siya sa gilid ng kama at dahan-dahang ipinatong ang mainit na baso sa mga kamay ni Talia na kasing lamig ng yelo. Ang simpleng init na nagmula sa kanyang palad at sa baso ang tanging nagpabalik ng kaunting pakiramdam sa namamanhid na katawan ng dalaga. Sa pag-igting ng panga ni Talia, isang alaala ang sumugat sa kanyang isipan, ang kwintas ng kanyang ina. Nasaan na ang natatanging perlas na sa pilitang hinablot ni Doña Carmen mula sa kanyang leeg. Bago pa man siya makabuo ng malinaw na kaisipan, isang nurse ang pumasok bitbit ang isang pirasong papel na naglalaman ng pinakamalupit na hatol. Inilapag ito sa harap ni Talia. Isa itong formal na dokumento ng pagtalikod na mabilisang ipinadala at pinirmahan ni Tristan mula sa malayo. Malinaw na nakasaad doon na tinatalikdan ng asawa niya at ng pamilya Valdez ang anumang legal at pinansyal na responsibilidad sa kanya. Habang siya ay nag-aagaw buhay at nawalan ng anak, opisyal na pinutol ng lalaking minahal niya ang lahat ng ugnayan nila upang protektahan ang pangalan ng kanilang kumpanya. Ang sakit ay nag-ibayo, umakyat mula sa kanyang walang lamang sinapupunan patungo sa kanyang lalamunan. Isa itong sigaw ng pagkadurog na pilit ibinaon sa loob, isang puot na hindi kailanman makakawala sa kanyang mga labi. Habang unti-unting pinapatay ng kalungkutan ang natitirang liwanag sa kanyang mga mata, sa kabilang dako ng lungsod, isang nakakapasong kislap mula sa kamera ang nagbigay liwanag sa isang marangyang bulwagan. Sa loob ng isang marangyang bulwagan ng Grand Diamond Hotel, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga mamahaling pabango at ang tunog ng mahinang pag-uumpugan ng mga basong kristal. Malayo ang mundong ito sa malamig at malungkot na pasilyo ng ospital kung saan nag-aagaw buhay ang kaluluwa ni Talia. Dito, ang bawat kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ay tila nagsasabing ang pera at kapangyarihan ang tanging hari. Sa gitna ng karamihan, nakaupo si Doña Carmen Valdez, suot ang kanyang pinakamahal na damit. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang mapagmataas na ngiti. Ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak at ang tanging paraan upang maisalba ang kanilang pangalan ay ang ibenta ang huling pirasong yaman na kanyang ninakaw, ang kwintas na perlas ni Talia. Nagsimula ang subasta. Nang ilabas ng tauhan ng hotel ang isang itim na kahon na gawa sa pelos, dahan-dahang bumukas ang takip nito sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Doon, ang mga perlas na kanina lamang ay gumugulong sa putikan ay muling nagniningning. Ngunit sa likod ng ningning na yon, tanging si Talia lamang ang nakakaalam ng bigat ng bawat butil. Ang subasta ay naging isang paligsahan ng mga mayayaman. Ngunit sa isang sulok, isang babae ang tahimik na nagmamasid. Bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan at ang lahat ng ingay ay biglang naputol. Pumasok ang isang babaeng tila nagmula sa isang panaginip ng kapangyarihan. Si Talia. Sa bawat hakbang ng kanyang suot na mamahaling sapatos, ang katahimikan ay tila sumusunod sa kanya. Suot niya ang isang itim na terno na nagpapakita ng kanyang awtoridad bilang isa sa pinakamayamang babae sa Asya. Ang kanyang mukha, na eksaktong kapareho ng kay Talia, ay balot ng lamig at misteryo. Nang makita niya ang kwintas sa entablado, ang kanyang mga mata na tila kristal ay biglang nagbago. May isang kirot na dumaan sa kanyang dibdib, isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang hinahanap. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Talia. Nang magsimula ang labanan sa presyo,
Bawat alok ng ibang tao ay tinatapatan niya ng doble hanggang sa wala ng mangahas na itaas pa ang kanilang mga kamay. Nakuha niya ang kwintas sa halagang hindi kayang isipin ng karaniwang tao. Habang ang lahat ay namamangha sa kanyang yaman, si Doña Carmen ay lihim na natutuwa. Hindi alam na ang babaeng kumuha ng kwintas ay ang taong magiging mitya ng kanyang paghantong sa impyerno. Dinala ang kwintas kay Thalia sa isang pribadong silid. Nang maingat niyang hawakan ang malamig na perlas, ang kanyang mga daliring may mga mamahaling hiyas ay bahagyang nanginig. Isang maliit na gasgas sa isa sa mga butil ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang gasgas na siya mismo ang nakakita noong sila ay mga bata pa, bago sila sa pilitang pinaghiwalay ng tadhana. Ang kanyang matapang na anyo ay biglang bumigay. Isang nag-iisang girot ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at dumampi sa puting perlas, tila isang basbas ng muling pagkikita. Hanapin ninyo ang nagdala nito rito. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa yelo, ngunit puno ng naglalagablab na puot. Huwag ninyong hahayaang makalabas ang matandang babaeng iyon nang hindi ninyo nalalaman kung nasaan ang tunay na nagmamay-ari nito. Sa bawat segundong lumilipas, ang galit ni Thalia ay tila isang bagyong namumuo. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lundagin ang bawat sulok ng lungsod, gamitin ang lahat ng koneksyon at pera upang mahanap ang kanyang nawawalang kalahati. Ngunit habang mabilis na kumikilos ang kanyang imperyo, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang payak na kwarto sa ospital, ang tunog ng isang mahaba at tuwid na tono mula sa makina ay biglang bumasag sa katahimikan. Ang linya sa screen ng heart monitor ni Thalia ay naging tuwid. Ang kanyang puso, napagod na sa sakit at pang-aapi, ay tila sumuko na sa laban. Magagawa pa kaya ng tadhana na pagtagpuin ang dalawang magkapatid kung ang isa ay kasalukuyan ng tinatahak ang landas patungo sa kabilang buhay? O sadyang huli na ang lahat para sa isang pagbawi? Ang mahabang tunog mula sa heart monitor ay tila isang hatol ng kamatayan na bumabalot sa buong silid. Hindi sumuko si Gabriel. Sa gitna ng tumatagaktak na pawis sa kanyang noo, mabilis niyang ginawa ang lahat upang muling ibalik ang pintig ng buhay ni Thalia. Ang bawat pagbomba ng kanyang mga kamay sa dibdib ng dalaga ay puno ng pait at pagsusumamo. Tila ba ayaw niyang hayaang mawala ang isang kaluluwang napakarami ng pinagdaan ng hirap. Isang matinding kislap ng enerhiya mula sa defibrillator ang nagpadaloy ng kuryente sa katawan ni Thalia. Nagpaigtad sa kanyang manipis na anyo. Ngunit ang linya sa screen ay nanatiling tuwid at malamig. Sa labas ng silid, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na gawa sa mamahaling katad ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang pinto ng intensive care unit ay biglang bumukas ng malakas at ang amoy ng mamahaling pabango ni Thalia ay humalo sa matapang na amoy ng gamot at kamatayan. Kasunod ang kanyang mga tauhan. Tumigil ang mundo ni Thalia nang makita niya ang eksena sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa mukha ng babaeng nakahiga sa kama. Isang mukha na tila isang replika ng kanyang sarili, ngunit puno ng pasa, pamumutla, at kawalan ng pag-asa. Ibalik ninyo siya, ang sigaw ni Thalia na bumasag sa tensyon ng silid. Hindi siya pwedeng mamatay. Ngayon ko lang siya nahanap. Tila narinig ng tadhana ang utos ng isang reyna. Sa huling subok ni Gabriel, isang mahina, ngunit tuloy-tuloy na tunog ang muling narinig mula sa makina. Ang tuwid na linya ay muling naging mga bundok ng pag-asa. Bumalik ang tibok ng puso ni Thalia, bagaman mahina, at tila isang kandilang anumang oras ay pwedeng hipan ng hangin. Napasandal si Gabriel sa pader, humihingal, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa babaeng kakapasok pa lamang. Hindi siya makapaniwala. Ang dalawang mukha ay sadyang iisa, ngunit ang isa ay balot ng ginto at ang isa naman ay balot ng sugat. Dahan-dahang lumapit si Thalia sa gilid ng kama. Ang kanyang mga daliring may mga suot na mamahaling singsing ay marahang humawak sa kamay ni Thalia.
Isang kamay na punong-puno ng mga itim na pasa mula sa suwero at sa pananakit ni Doña Carmen. Sa bawat haplos ni Talia, tila ba dumadaloy ang kanyang sariling lakas patungo sa kanyang kapatid. Ang lamig ng balat ni Talia ay unti-unting napapalitan ng bahagyang init. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman ni Thalia ang isang uri ng pagmamahal na hindi nabibili ng salapi. Gising aking kapatid. Ang mahinang bulong ni Thalia habang inilalapit ang kanyang mukha sa tainga ni Thalia. Wala nang sasakit sa'yo simula ngayon. Ang bawat luhang ibinuhos mo, ang bawat pasang iniwan nila sa katawan mo, babayaran nila ng higit pa sa iyong inaasahan. Bahagyang kumislot ang mga mata ni Thalia. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakaidlip dahil sa gamot, tila narinig niya ang tinig ng isang anghel na matagal na niyang napapanaginipan. Sa kanyang isipan, hindi na siya ang kawawang babaeng itinapon sa ulan. Nararamdaman niyang may isang malaking pader na bumabalot sa kanya. Pinoprotektahan siya mula sa lahat ng bagyong darating. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang nang muling bumalik ang gunita ng kanyang anak na nawala. Isang sugat na kailanman ay hindi maghihilom. Nilingon ni Thalia ang kanyang sekretarya na pumasok sa silid bitbit ang isang ulat. Ang balita ay tila isang lason na lalong nagpaapoy sa kanyang galit. Habang nag-aagaw buhay si Thalia, ang pamilya Valdez ay kasalukuyang nagdiriwang sa kanilang mansyon. Ginagamit nila ang perang nakuha sa pagbebenta ng kwintas ni Thalia upang bayaran ang kanilang mga utang at magpanggap na sila ay makapangyarihan pa rin. Ang mga kislap ng champagne at ang mga tawa ng mga mapangaping tao ay tila naririnig ni Thalia mula sa malayo. Ipadala ang lahat ng pinakamahusay na doktor dito, utos ni Thalia kay Gabriel habang ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Gawin ninyo ang lahat upang mapabangon siya. Dahil sa oras na tumayo ang aking kapatid, sisiguraduhin kong ang lahat ng kislap sa buhay ng mga Valdez ay magiging abo. Naiwan ang katahimikan sa silid, isang katahimikang puno ng banta. Habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga kortina, isang bagong anyo ng Thalia ang unti-unting nabubuo sa loob ng silid na yon. Isang anyo na hindi na kailanman muling yuyuko sa sinumang mang-aapi. Ang mga alaala ng gabing iyon ay tila mga anino sa ilalim ng dagat na pilit humahablot sa mga paa ni Thalia. Sa kanyang panaginip, ang malakas na paghampas ng ulan sa kalsada ay naririnig niya bilang isang nakabibinging hagulgol ng isang sanggol na hindi kailanman nakakita ng liwanag. Nagising siyang humihingal. Ang kanyang manipis na damit ay basa ng malamig na pawis at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malambot na kumot ng kanyang higaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang amoy ng luma at maduming kwarto sa mansyon ng mga Valdez ang sumalubong sa kanya. Ang buong silid ay balot ng bango ng sariwang bulaklak ng cistus at ang marahang pagpasok ng sikat ng araw sa pagitan ng mga mamahaling kurtina ng sutla. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel, bit-bit ang isang baso ng gatas na umuusok pa sa init. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay walang tunog. Tila ayaw niyang gambalain ang kapayapaang pilit na binuo sa loob ng silid na yon. Nang makita niya ang gulat at takot sa mga mata ni Thalia, hindi siya lumapit ng mabilis. Huminto siya sa sapat na distansya, sapat upang maramdaman ng dalaga na siya ay ligtas at hindi kinukubkob. Masamang panaginip na naman ba? Ang malambing na tanong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na balikat ni Thalia. Tumango lamang si Thalia, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang sariling mga palad. Naririnig ko pa rin siya, Dok. Ang ulan. Parang boses niya na humihingi ng tulong, pero wala akong nagawa. Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Inilapag ni Gabriel ang baso sa gilid ng mesa
at dahan-dahang naupo sa isang upuan malapit sa kama. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Talia. Sa halip ay ibinigay niya rito ang puwang upang huminga. Talia, tignan mo ako. Hindi mo kasalanan ang kalupitan ng ibang tao. Ang pag-ibig mo sa anak mo ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Iniligtas mo ang dangal niya sa pamamagitan ng paninindigan mo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Talia ang isang uri ng pag-unawa na hindi niya kailanman natikman kay Tristan. Ang mga salita ni Gabriel ay hindi sako-sakong pangako, kundi mga katotohanang nagpapahintulot sa kanyang magluksa nang walang kasamang hiya. Isang munting kislap ng tiwala ang sumibol sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila ba sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang taong handang pulutin ang bawat piraso niya nang walang pag-aalinlangan. Pumasok si Talia sa silid, bitbit ang isang makapal na folder. Ang kanyang anyo ay matigas. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, lumambot ang kanyang mukha. Inilapag niya ang mga dokumento sa harap ni Talia. Ito ang ulat ng investigasyon sa nakalipas na 5 taon ng pagsasama ni Tristan at Isabel. Ang bawat pahina ay punong-puno ng mga lihim na pakikipagtipan, mga pekeng pirma sa mga ari-arian ni Talia. At ang katotohanang ang pagpapakasal ni Tristan sa kanya ay isang planadong hakbang lamang upang makuha ang huling piraso ng lupain ng kanilang mga magulang. Ang bawat salitang nababasa ni Talia ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa huling bakas ng pagmamahal na nararamdaman niya para sa asawa. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo, ay naging kasing tigas ng brilyante. Nang sumapit ang gabi, naiwan si Gabriel upang bantayan ang kanyang pagtulog. Hindi siya umalis sa tabi ng kama. Kumuha siya ng isang libro at nagsimulang magbasa sa mahinang tinig. Ang ritmo ng kanyang boses ay tila isang uyayi na nagpatahimik sa mga bagyo sa isipan ni Talia. Hanggang sa dahan-dahang bumigat ang mga talukap ng dalaga, ang huling nakita niya ay ang anino ni Gabriel na nananatiling tapat sa kanyang tabi. Isang bantay na hindi siya kailanman itatapon sa ulan. Kinabukasan, tumayo si Talia sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Hawak niya ang isang matalas na gunting. Ang kanyang mahabang buhok, na dati ay hinahaplos ni Tristan bilang tanda ng kanyang pag-aari, ay tila isang tanikala na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging biktima. Sa bawat paggupit ng gunting, ang mga hibla ng buhok ay dahan-dahang nalalaglag sa sahig. Tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan ng namamatay. Nang matapos siya, ang babaeng nakatingin sa salamin ay hindi na ang mahina at takot na si Talia. Maikli na ang kanyang buhok, matalas ang kanyang panga, at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang bagong layunin. Hindi na siya ang babaeng humihingi ng limos ng pag-ibig. Hindi na ako ang Talia na kilala ninyo. Ang kanyang mahinahong bulong sa sarili habang hinahawakan ang kanyang bagong anyo. Ako ay isang Velasco at babawiin ko ang lahat ng kinuha ninyo sa akin, kasama ang interes ng bawat luhang ibinuhos ko. Sa labas ng mansyon, ang hangin ay nagsisimulang umihip. Nang malakas, tila nagbabadya ng isang bagyong hindi magmumula sa langit, kundi mula sa isang pusong natutong lumaban. Sa loob ng isang eksklusibong butika sa Makati, ang tunog ng marahas na paglapag ng isang credit card sa counter ay bumasag sa katahimikan ng paligid. Si Doña Carmen, na balot ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, ay tila isang reynang walang trono na pilit nagpapakitang gilas. Ang perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng kwintas ni Talia ay mabilis niyang ginugol sa mga bagay na pansamantala, mga mamahaling bag, sapatos, at mga gamit na tila magtatakip sa unti-unting pagkabulok ng kanyang imperyo. Bakit ang tagal ninyong balutin ng mga ito? Alam ba ninyo kung sino ang kinakausap ninyo? Ang matapang na boses ni Doña Carmen na nagpahiya sa isang batang kahera.
Ang bawat salita niya ay punong-puno ng panghahamak. Tila ba ang lahat ng tao sa paligid niya ay mga basurang kailangang tapakan upang siya ay magmukhang mataas. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina sa mansyon ng mga Valdez, hindi pag-ibig, kundi kasakiman ang nagbubuklod kina Tristan at Isabel. Ang tunog ng mahinang pag-uusap nila ay puno ng mga plano kung paano itatago ang mga huling pondo ng kumpanya mula sa kaalaman ni Doña Carmen. Kailangan nating ilipat ang mga asset na ito sa pangalan mo, Isabel. Ang bulong ni Tristan habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagbubukas ng mga dokumento. Kapag bumagsak ang kumpanya ni Mama, tayo ang maiiwang may hawak ng baraha. Hindi tayo pwedeng mamatay sa gutom kasama niya. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Tristan para sa asawang itinapon niya sa ulan. Para sa kanya, si Talia ay isa lamang kabanata ng kanyang buhay na kailangang sunugin upang makapagpatuloy sa kanyang marangyang bisyo. Ngunit sa likod ng kanilang mga tawa at plano, isang malaking krisis ang unti-unting lumalamon sa kumpanya ng mga Valdez. Ang kanilang mga utang ay tila isang malaking alon na anumang oras ay handang lumunod sa kanila. Habang ang mag-ina ay abala sa kanilang sariling mga kasalanan, isang balita ang nagsimulang kumalat sa mundo ng negosyo. Isang misteryosong bilyonaryo mula sa ibang bansa ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa mga lupain sa Pilipinas. Ang pangalang Thalia ay naging bukambibig ng lahat, isang reyna ng komersyo na balot ng misteryo at yaman na hindi kayang ubusin. Sa loob ng malawak na hardin ng pamilya Velasco, isang napakatahimik at sagradong sandali ang nagaganap. Si Talia at Talia ay magkatabing nakaupo sa harap ng isang maliit na altar na inialay nila para sa kanilang mga yumaong magulang. Ang amoy ng nagsisindi pang mga kandila at ang sariwang bulaklak ng puting rosas ay bumabalot sa kanila. Walang salita. Tanging ang marahang pag-ihip ng hangin sa mga puno ang naririnig. Dito, sa gitna ng katahimikan, mas ramdam ang tunay na yaman. Ang yaman ng pusong handang lumaban para sa katotohanan. Sila ang dahilan kung bakit tayo narito, Talia. Ang mahinahong sabi ni Talia habang inaayos ang larawan ng kanilang ina. Ang lupang kinuha nila sa ating mga magulang ang magiging sementeryo ng kanilang dangal. Napatingin si Talia sa larawan. Ang kanyang bagong anyo, maikli ang buhok at may matapang na tingin, ay tila isang sandata na handa ng gamitin. Hindi lang lupa ang kinuha nila, Talia. Kinuha nila ang bawat pagkakataon na maging masaya ako. Ngayon, ibibigay ko sa kanila ang pagkakataong maranasan ang mawalan ng lahat. Isang tawag mula sa sekretarya ni Talia ang bumasag sa kanilang sandali. Ang plano ay handa na. Isang formal na imbitasyon ang ipinadala sa opisina ni Doña Carmen para sa isang eksklusibong hapunan sa Grand Diamond Hotel. Ang pangalan ng nagpadala ay hindi Talia Velasco, kundi isang maikli at misteryosong lagda. T. Velasco. Nang matanggap ni Doña Carmen ang liham, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa. Akala niya ay ito na ang sagot sa kanyang mga dasal upang maisalba ang kanyang kumpanya. Hindi niya alam, ang bawat kislap ng ginto sa imbitasyong yon ay tila mga mata ng isang lobo na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Sino ang tunay na may-ari ng pangalang Velasco? Si Talia ba na kanilang inapi? O si Talia na kanilang kinatatakutan? At ano ang gagawin ni Doña Carmen kapag nalaman niyang ang bilyonaryong balak niyang hingan ng tulong ay ang babaeng minsan niyang tinawag na basura? Ang tunog ng pagtiktak ng orasan sa dingding ng opisina ni Doña Carmen ay tila isang babala. Ang oras ng kanilang pagbabayad ay nagsimula na. Ang malaking bulwagan ng Grand Diamond Hotel ay balot ng kislap ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumaba mula sa langit. Ang amoy ng sariwang bulaklak ng puting liryo
ay humahalo sa halimuyak ng mga mamahaling alak na isinisilbi ng mga boy band na nakauniforme ng puti. Sa gitna ng karamihan, si Doña Carmen ay tila isang reynang naglalakad sa kanyang teritoryo. Ang bawat ngiti niya sa mga panauhin ay puno ng pagpapanggap, pilit na itinatago ang katotohanang ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang. Sa tabi niya, si Tristan ay abala sa pakikipagkamali sa mga kilalang negosyante. Umaasang ang gabing ito ang magbibigay sa kanila ng bagong buhay. Siguraduhin mong makuha natin ang atensyon ni Miss Velasco, ang bulong ni Doña Carmen kay Tristan, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa pintuan. Heard she's the most powerful woman in the industry right now. One signature from her and we're back on top. Tumango si Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon. Don't worry, Ma. I know how to handle women like her. Walang nakakatanggi sa alok ng mga Valdez. Ngunit sa isang saglit, ang lahat ng ingay sa loob ng bulwagan ay biglang naputol. Ang malaking pintuan na gawa sa mahogany at ginto ay dahan-dahang bumukas nang walang tunog. Ang mga boy band ay tumigil sa kanilang paglalakad at ang mga panauhin ay tila nakalimot huminga. Pumasok si Talia. Ang kanyang itim na terno, nayari sa pinakamahal na tela, ay nagpapakita ng kanyang hindi matatawarang awtoridad. Bawat hakbang niya ay puno ng tiwala. Tila ba ang sahig mismo ay nagpapasalamat na matapakan niya. Subalit hindi ang presensya ni Talia ang tunay na kumuha sa atensyon ng lahat. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso ang isang babaeng tila isang ningning na hindi kayang tignan ng direkta. Si Talia. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang bestida na tila dumadaloy na apoy sa bawat niyang paggalaw. Ang kanyang maikling buhok ay lalong nagpatingkad sa kanyang matapang na panga at sa kanyang mga matang wala ng bakas ng takot. Ang kanyang mukha, na eksaktong kapareho ng kay Thalia, ay balot ng isang misteryosong ngiti na tila nagsasabing alam niya ang lahat ng sikreto ng mga tao sa kanyang paligid. Ang baso ng champagne sa kamay ni Tristan ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mga daliri, tumama sa alpombra at nag-iwan ng isang basang mantsa na tila isang anino ng kanyang pagkagulat. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapagsalita habang nakatingin sa babaeng minsan niyang itinapon sa ulan. Si Doña Carmen naman ay tila naging isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mapuputlang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag, habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa tindi ng kaba at pagkalito. Hindi maari. Patay na siya. Nakita ko siyang dugo ang itinapon sa labas. Ang nanginginig na bulong ni Doña Carmen sa kanyang sarili, habang ang kanyang paningin ay nagdidilim. Naglakad ang magkapatid na Velasco patungo sa gitna ng bulwagan. Nilagpasan nila ang mga Valdez, na tila ba ang mga ito ay mga hangin lamang na walang halaga. Si Talia ay tumitigil paminsan-minsan upang makipag-usap sa mga matataas na opisyal ng gobyerno at mga tanyag na bilyonaryo sa wikang Ingge na puno ng katalinuhan at kumpiyansa. Ang bawat tawa niya ay tila isang munting saksak sa puso ni Tristan na ngayon ay tila isang pulubing nakatitig sa isang reynang hindi na niya maaabot. Sa isang pagkakataon, hindi na nakatiis si Tristan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang kamay ay nanginginig na tila balak hawakan ng braso ni Talia. Talia, ikaw ba talaga yan? Anong nangyari? Bakit kasama mo ang mga Velasco? Bago pa man dumapo ang mga daliri ni Tristan sa balat ni Talia, isang matipunong braso ang humarang sa kanya. Si Gabriel. Nakasuot siya ng isang asul na terno na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging kagalang-galang. Maingat niyang inalis ang kamay ni Tristan at dahan-dahang inilagay ang kanyang sariling kamay sa baywang ni Talia, tila isang proteksyon na hindi kayang buwagin ng sinuman. "Excuse me, Mr. Valdez, you're bothering the lady," ang mahinahong sabi ni Gabriel, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang babalang hindi dapat baliwalain.
Pagkatapos, tumingin siya kay Talia nang may matinding lambing. "Are you okay, mahal? Should we go to the terrace for some fresh air?" Ngumiti si Talia kay Gabriel, isang tunay na ngiti na puno ng pasasalamat at tiwala. "I'm fine, Gabriel. Don't worry. Some people just don't know where they belong." Pagkatapos ay tinalikuran niya si Tristan nang hindi man lang ito tinatapunan ng tingin. Tila ba isa itong alikabok na kailangang ipagpagmula sa kanyang damit. Sa isang sulok ng bulwagan, malayo sa mga mata ng karamihan, hinila ni Doña Carmen si Tristan sa loob ng isang madilim na alcove. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis kahit na malamig ang aircon. "Tristan, kailangang malaman natin kung paano siya nabuhay. Hindi pwedeng malaman ni Miss Velasco ang ginawa natin sa kapatid niya. Mapapatay tayo ng babaeng yan. Mama, baka hindi siya yon. Baka kamukha lang." Ang desperadong sagot ni Tristan. "Huwag kang tanga. Ang kwintas na perlas. Nakita mo ba ang suot niya? Yun ang kwintas na binenta ko. Ibig sabihin, alam na nila." Ang nanginginig na sigaw ni Doña Carmen. Hindi nila alam, ang bawat salita ng kanilang pag-amin at takot ay naririnig ng malinaw sa loob ng isang silid sa taas ng hotel. Isang maliit na recorder na nakatago sa bulsa ng isang boy band ang nagdadala ng kanilang mga kasalanan direkta sa mga tainga ni Talia. Ang katotohanan ay tila isang laso na unti-unti nang kumakalat sa kanilang mga ugat at ang gabi ng kanilang kaligayahan ay mabilis na nagiging simula ng kanilang walang hanggang bangungot. Sa loob ng isang napakatahimik at malamig na boardroom na balot ng mga dingding na gawa sa makapal na salamin, ang tensyon ay tila isang kuryenteng anumang oras ay handang sumabog. Nakaupo si Talia sa dulo ng mahabang lamesang mahogany, ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad at lamig. Sa kanyang harapan, ang mga Valdez, sina Doña Carmen, Tristan at Isabel ay tila mga nasukol na hayop na pilit na nag-aayos ng kanilang mga sarili upang magmukhang kagalang-galang. Ang bawat paghinga ni Doña Carmen ay naririnig sa gitna ng katahimikan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa folder ng kanilang panukalang negosyo. "Let's start," ang maikli at direktang sabi ni Talia. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng emosyon, tila isang makinang nagpapatakbo ng bilyong-dolyar na imperyo. Sinubukan ni Tristan na basagin ang yelo, tumingin siya kay Talia nang may pagsusumamo. Ang mga mata niya ay pilit na nagpapakita ng isang pekeng pangungulila. "Talia, can we talk as family first? Alam kong marami tayong hindi pagkakaunawaan noon, pero naniniwala ako na ang pag-ibig natin ang magiging pundasyon ng partnership na ito. I still care for you, mahal." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa halip, kinuha niya ang kanyang mamahaling ballpen at dahan-dahang nilaro ito sa kanyang mga daliri. "Ang pag-ibig," ang sabi mo noon, Tristan, I shouldn't have married someone so low. Naaalala mo pa ba? Ang sabi mo rin, ang pamilya ninyo ay hindi tumatanggap ng mga basurang tulad ko. Ngayon, bakit ang basurang yon ang kinakapitan ninyo para hindi kayo malunod sa utang? Natigilan si Tristan. Ang bawat salitang binitiwan ni Talia ay tila isang sampal na nagmula sa kanyang sariling nakaraan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay lalong bumigat. Napatingin si Doña Carmen sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng hiya at galit. Ngunit wala siyang magawa dahil ang buhay ng kanilang kumpanya ay nakasalalay sa pirma ng babaeng ito. "Masyadong mainit ang ulo mo, Miss Velasco," ang sabi ni Doña Carmen nang may panginginig sa boses, pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging matapang. "Mag-usap tayo tungkol sa pera." "Bago ang pera, nauuhaw ako," ang putol ni Talia habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Doña Carmen. "Doña Carmen, maaari mo ba akong ikuha ng tubig? Gusto ko ay ikaw mismo ang magsilbi sa akin. Isipin mo na lang na ito ay bahagi ng utang na loob na palagi mong sinasabi sa akin noon."
Ang bawat miyembro ng board of directors na naroon ay napatingin sa matandang babae. Ang hiya ay tila isang apoy na tumupok sa huling bakas ng dangal ni Doña Carmen. Sa loob ng maraming taon, siya ang reyna ng kanyang tahanan na nag-uutos sa lahat. Ngunit ngayon, kailangan niyang yumuko sa harap ng babaeng minsan niyang tinapak-tapakan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bawat hakbang patungo sa water dispenser. Nang iabot niya ang baso kay Talia, ang tubig ay bahagyang natatapon dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Hindi nakatiis si Isabel. Ang kanyang selos at galit ay umapaw. Kumuha siya ng isang pitzel ng mainit na tubig at pilit na lumapit kay Talia. Balak na aksidenteng matapon ito sa hita ng dalaga. Ngunit bago pa man niya ito magawa, mabilis na tumayo si Talia mula sa kanyang upuan. Sa isang mabilis at selyadong pagkilos, sinalo ni Talia ang braso ni Isabel at pinihit ito ng bahagya. Dahilan, upang ang mainit na tubig ay tumalsik pabalik sa mamahaling bestida ni Isabel. Ang sigaw ng gulat at sakit ni Isabel ay bumasag sa katahimikan ng boardroom. Ang tubig ay nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Tila isang tanda ng kanyang sariling kasamaan. Huwag mong susubukang hawakan ng kapatid ko kung ayaw mong mawalan ng kamay, Isabel. Ang malamig na babala ni Talia habang tinatabig ang babae palayo. Binalikan ni Talia ang usapan na tila walang nangyari. Tumingin siya kay Tristan na ngayon ay tila isang basang sisiw sa kanyang harapan. Marahang hinaplos ni Talia ang kanyang sariling tiyan, isang bahagi ng kanyang katawan na hanggang ngayon ay nakadarama pa rin ng huling sipa ng kanyang anak bago ito nawala. Ang sakit ay tila isang karayom na nakatusok pa rin sa kanyang puso. Tristan, ang mahinang bulong ni Talia, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang sumpa. Sinasabi mong huli na ang lahat, sinasabi mong gusto mong bumawi. Ang iyong awa ay huli na ng isang buhay tukay, Tristan. Isang buhay na hindi mo man lang pinahalagahan dahil sa iyong kaduwagan. Nang matapos ang pulong, iniwan ni Talia ang mga Valdez na balot ng kawalan ng katiyakan. Sa ilalim ng lamesa, isang maliit na flash drive ang iniwan niya. Isang dokumentong magsisimula ng digmaan sa pagitan ng mag-ina. Sa loob ng sasakyan habang pauwi, nakatanggap si Doña Carmen ng isang anonymous na email. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga larawan at transaksyon ni Tristan. Ang patunay na ang sarili niyang anak ay matagal nang nagnanakaw sa kanilang kumpanya upang suportahan ang mga luho ni Isabel. Ang sigaw ng galit ni Doña Carmen sa loob ng kanilang mansyon ay narinig hanggang sa labas ng kanilang bakuran, kasunod ng tunog ng mga nababasag na gamit at ang pagguho ng huling bakas ng kanilang pagkakaisa. Ang lason ay nailatag na. Ngayon, panonoorin na lamang ni Natalia at Talia kung paano uubusin ng mga Valdez ang isa't isa dahil sa kanilang sariling kasakiman. Ang bawat yabag ng mga paa ni Doña Carmen sa pasilyo ng kanilang mansyon ay tila isang babala ng paparating na unos. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang telepono. Ang screen ay maliwanag pa rin sa huling mensaheng natanggap niya. Ang mga ebidensya ng pagnanakaw ng sarili niyang anak sa kumpanya. Ang amoy ng mamahaling pabango sa loob ng silid ay biglang naging nakakasuffocate. Tila ba ang bawat pader ng bahay na ito ay unti-unti nang gumuguho upang ibaon siya sa limot. Tristan! Ang sigaw ni Doña Carmen na bumasag sa katahimikan ng gabi. Pumasok si Tristan sa silid, bakas ang kaba sa kanyang mga mata, ngunit pilit pa rin siyang nagpapakita ng kawalang malay. Ma, bakit po? Gabi na. Bakit sumisigaw kayo? Isang malakas na tunog ng palad na humampas sa pisngi ni Tristan ang tanging naging sagot. Ang lakas ng pagkakasampal ay naging dahilan upang mapaling ang ulo ng lalaki. At ang pamumula ng kanyang balat ay tila isang marka ng kanyang sariling kataksilan. Ipinakita ni Doña Carmen ang mga dokumento sa screen ng telepono. Akala ko ba ay tapat ka sa akin? Akala ko ba ay ginagawa mo ang lahat para sa pamilyang ito? Magnanakaw.
Ninanakaw mo ang pera ng kumpanya para lang ipangluho sa babaeng yan? Turo ni Doña Carmen kay Isabel na noon ay pumasok din sa silid, gulat na gulat sa eksenang nasaksihan. Tita, hindi po totoo yan. Tristan, tell her. Ang mabilis na depensa ni Isabel, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, tila ba naghahanap ng paraan upang makalusot sa bitag. Liar, pare-pareho kayong mga traidor. Ang nanginginig na sigaw ni Doña Carmen habang hinahagis ang isang kristal na florera sa direksyon ng dalawa. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila ang tunog ng kanilang huling pagkakaunawaan. Ang bawat piraso ng kristal ay kumalat, matalas at mapanganib, tulad ng kanilang mga relasyon sa loob ng pamamahay na yon. Malayo sa kaguluhan ng mga Valdez, isang tahimik na liwanag ang bumabalot sa isang munting silid sa loob ng isang bahay ampunan. Kasama ni Talia si Gabriel, nakaupo sila sa isang maliit na bangko sa ilalim ng isang puno ng narra. Ang tanging naririnig ay ang marahang paggaspas ng mga dahon at ang malayong tawanan ng mga batang himbing na sa pagtulog. Dito, sa piling ni Gabriel, nararamdaman ni Talia ang isang uri ng kapayapaan na akala niya ay kailanman ay hindi na niya matitikman. Salamat sa pagsama sa akin dito, Gabriel. Ang mahinang bulong ni Talia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na langit na punong-puno ng mga bituin. Dito ko nararamdaman na ang mundo ay hindi lang puro galit at hihiganti, na may pag-asa pa palang maging masaya. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Talia. Hindi ito isang mapusok na paghawak, kundi isang dahan-dahan at magalang na pagdampi ng kanilang mga daliri. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang gamot na nagpapahilom sa mga itim na pasa sa puso ni Talia. Hindi mo kailangang dumaan dito nang mag-isa. Talia, ang sagot ni Gabriel habang nakatingin sa dalaga ng may matinding paghanga. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay sa iyo ng hustisya, pero ang pag-ibig at pagpatawad sa sarili mo ang tunay na magbibigay sa iyo ng kalayaan. Nandito lang ako, mahal, kahit anong mangyari. Sa mga sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Talia ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ibinaon. Ang kilig ng isang babaeng nararamdamang siya ay pinahahalagahan. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, at sa isang maikling sandali, nakalimutan niya ang mga Valdez at ang kanyang madilim na nakaraan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Isang tawag ang dumating sa telepono ni Talia mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, isang boses ng isang matandang babae ang narinig niya, nanginginig at tila takot na takot. Ma'am Talia, ako po ito, si Aling Rosa, ang dating mayordoma ng mga Valdez, ang bulong ng matanda. Kailangan nating magkita. May hawak akong lihim na matagal nang itinatago ni Doña Carmen tungkol sa inyong mga magulang. Hindi lang po lupa ang ninakaw nila. May mas malalim pa pong katotohanan na kailangan ninyong malaman bago pa maging huli ang lahat. Napatayo si Talia, ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang mga lihim ng nakaraan ay tila mga aninong muling bumabangon upang maningil. Ano ang katotohanang itinatago ni Aling Rosa? May kinalaman ba ito sa pagkamatay ng kanyang mga magulang? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Carmen upang manatiling nakatago ang lihim na ito sa ilalim ng lupa? Ang malamig na hangin ng gabi ay humipan ng malakas, tila nagbabadya ng isang bagong kabanata ng sakit at revelasyon na hindi pa kayang isipin ni Talia. Ang amoy ng luma at maalikabok na papel ay humahalo sa halimuyak ng insenso sa loob ng isang maliit at abandonadong kapilya sa labas ng lungsod. Dito, sa gitna ng mga upuang gawa sa kahoy na unti-unti nang kinakain ng anay, naghihintay si Aling Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakayakap sa isang lumang kwaderno
na ang mga pahina ay kulay kape na dahil sa katandaan. Nang pumasok si Natalia at Talia, ang tunog ng kanilang mga hakbang sa sahig na gawa sa tisa ay tila isang babala na ang mga sikretong matagal nang ibinaon ay muling lilitaw. Salamat at dumating kayo, ang nanginginig na bulong ni Aling Rosa. Ang bawat salita niya ay tila hirap na lumabas sa kanyang lalamunan dahil sa takot na baka may nakakaalam ng kanyang ginagawa. Hindi ko na kayang mamatay na dala ang lihim na ito. Ang konsensya ko ay tila isang mabigat na batong dagan sa aking dibdib sa loob ng 25 taon. Ibinigay ng matanda ang kwaderno kay Talia. Nang buksan ito ng dalaga, ang unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Ngunit habang binabasa niya ang mga huling pahina, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa inaasahan nila. Hindi lamang basta ninakaw ang kanilang lupain. Sinadya ni Doña Carmen na harangin ang lahat ng tulong medikal para sa kanilang mga magulang noong sila ay nag-aagaw buhay. Gumamit ang matanda ng mga pekeng dokumento at pananakot upang mapilitan ang kanilang ama na lagdaan ang pagsuko ng ari-arian kapalit ng gamot na hinding-hindi naman dumating. Pinatay nila ang mga magulang natin, Talia. Ang nanginginig na sabi ni Talia. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang matinding puot na tila isang nagbabagang apoy. Hindi lang lupa ang kinuha nila. Kinuha nila ang buhay ng ating ama at ina para lang sa kanilang kasakiman. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa loob ng kapilya, ang tanging naririnig ay ang marahang pagaspas ng hangin sa mga sirang bintana. Ang sakit ng nakaraan ay tila isang malakas na alon na humampas sa kanila, nagpapaalala sa bawat luhang ibinuhos nila noong sila ay mga bata pa. Ang kawalan ng katarungan ay tila isang lason na muling inanariwa sa kanilang mga ugat. Naramdaman ni Talia ang pagnanais na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang durugin ang mga Valdez nang walang pasubali. Ngunit bago pa man siya makagawa ng padalos-dalos na hakbang, naramdaman niya ang malamig at matatag na kamay ni Talia na humawak sa kanyang balikat. Tumingin si Talia sa kanyang kapatid nang may lalim na tila ba nakikita ang hinaharap. Hindi natin sila dadaanin sa dahas, Talia. Ang mahinahong sabi ni Talia. Ngunit ang bawat salita ay kasing talim ng isang espada. Ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong tulad ni Doña Carmen ay ang makita ang kanilang sarili na unti-unting nawawalan ng lahat, ng pera, ng dangal, at ng bawat piraso ng lupang ninakaw nila. Hayaan nating ang sarili nilang kasakiman ang pumatay sa kanila. Sa mga sandaling iyon, ang dalawang magkapatid ay tila nagkaisa sa isang layunin. Si Talia ang magsisilbing lakas at yaman, habang si Talia naman ang magsisilbing utak sa likod ng huling bitag. Dahan-dahang binuo ni Talia ang isang plano, isang kontrata ng tulong na sadyang idinisenyo upang maging isang hawla na walang labasan. Ang mga Valdez ay kailangang isangla ang bawat sentimo ng kanilang ari-arian. Kabilang ang mansyon na kinatatayuan nila ngayon, kapalit ng pondong akala nila ay magliligtas sa kanila. Samantala, sa loob ng opisina ng mga Valdez, si Tristan ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon habang palihim na inililipat ang mga huling pondo ng kumpanya patungo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ni Isabel. Ang takot na mauwi sa wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila isang aninong sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Siguraduhin mong hindi malalaman ni Mama ang tungkol dito, Isabel. Ang bulong ni Tristan, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-i-input ng mga password sa computer. Kapag nakuha na natin ang pera, aalis na tayo sa bansang ito. Hayaan nating mabulok ang mga Valdez dito. Ang bawat kislap ng screen ng computer ay tila isang tawa ng tadhana. Ang kataksilan sa loob ng sariling pamilya ay lalong nagpapabilis sa pagguho ng kanilang imperyo.
Sa pagtatapos ng gabi, nakatanggap si Natalia at Talia ng isang balita mula kay Gabriel. Ang mga ebidensya ng korupsyon at pandaraya ng mga Valdez ay handa na ring isumite sa mga awtoridad. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. At ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang tungkulin sa paparating na huling paghatol. Ano ang gagawin ni Doña Carmen kapag nalaman niyang ang kontratang pinirmahan niya ay hindi pala hagdan patungo sa itaas, kundi isang lubid na hihila sa kanya pababa sa hukay? At magagawa kaya ni Tristan na makatakas kasama ang kanyang ninakaw na yaman? O sadyang ang bawat hakbang niya ay nakabantay na sa ilalim ng mga mata ni Talia? Ang dilim ng gabi ay tila naging kakampi ni Talia habang pinagmamasdan niya ang lungsod mula sa kanyang balkonahe. Ang bawat ilaw na kanyang nakikita ay tila isang paalala na ang katarungan, gaano man ito katagal dumating, ay palaging nakakahanap ng daan. Sa loob ng isang silid na balot ng malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng mamahaling katad ng mga upuan, ang bawat hininga ay tila may kasamang bigat. Nakaupo si Doña Carmen sa harap ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang gintong ballpen. Sa kabila ng makapal na kolorete sa kanyang mukha, hindi maikakaila ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa tabi niya, si Tristan ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kontrata at sa mukha ni Talia na noon ay nakatingin lamang sa labas ng bintana. Tila ba ang buong eksenang ito ay isang palabas lamang na matagal na niyang napanood. Sigurado ka ba rito, Miss Velasco? Ang tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na awtoridad. Ang lahat ng ari-arian ng mga Valdez, pati na ang aming mansyon at ang mga lupain sa probinsya, ay nakataya rito. This is a huge risk for us. Dahan-dahang lumingon si Talia. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kristal. Ang bawat malaking tagumpay ay nangangailangan ng malaking sakripisyo. Doña Carmen, akala ko ba ay eksperto kayo sa pagkuha ng gusto ninyo? Ito na ang pondong magliligtas sa inyo mula sa kahihiyan ng pagkabangkarote unless mas gusto ninyong makita ang inyong pangalan sa mga pahayagan bilang isang pamilyang bumagsak at nawalan ng dangal. Ang salitang dangal ay tila isang latigo na humampas sa pagkatao ni Doña Carmen. Para sa kanya, ang hitsura sa harap ng lipunan ang lahat. Kahit na ang loob ng kanilang tahanan ay bulok na. Tumingin siya kay Tristan na noon ay tumango ng mabilis. Ang kasakiman at ang takot na maghirap ang nagtulak sa kanila upang isantabi ang huling bakas ng kanilang pag-aalinlangan. Fine, we'll sign it. Ang mabilis na sabi ni Tristan habang kinukuha ang ballpen. Ang tunog ng dulo ng gintong ballpen na humahagod sa makinis na papel ay tila isang malungkot na himig ng isang taong naghuhukay ng sarili niyang libingan. Sa bawat pirma, ang bawat lupain, bawat gusali, at ang bawat pader ng kanilang mansyon ay dahan-dahang lumilipat sa ilalim ng kontrol ng Velasco Family Fund. Nang matapos ang huling pirma, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa silid. Kinuha ni Talia ang mga dokumento at maingat itong inilagay sa loob ng kanyang folder. Tumayo siya ng may diretsong likod. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhala sa harap ng dalawang taong tila lumiit sa kanilang mga upuan. Naaalala mo ba, Doña Carmen, noong sinabi mo sa akin na ang utang na loob ko sa inyo ay hindi matatapos kahit mamatay ako? Ang mahinahong tanong ni Talia habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Ngayon, ang kontratang ito, ang magsisilbing resibo ng lahat ng utang na sinasabi mo. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang maniningil at sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo kahit ang huling butil ng kanin sa inyong hapagkainan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang pangalang nakasulat sa pinakailalim ng pahina
ng kumpanyang nagbigay ng pondo. Hindi ito isang foreign investor. Ang tunay na may-ari ng Velasco Family Fund ay si Talia Velasco mismo. Ang bawat sentimo na akala nila ay magliligtas sa kanila ay nagmula sa yaman ng pamilyang pinaslang at ninakawan nila 25 taon na ang nakalilipas. Ikaw, paanong ang nanginginig na bulong ni Doña Carmen, ngunit ang kanyang boses ay tila nawala sa hangin. Isang matinding kaba ang gumuhit sa mukha ni Tristan nang mapansin niyang ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga balita tungkol sa pag-freeze ng lahat ng kanilang personal na bank account ay mabilis na dumating. Ang bitag ay tuluyan ng sumara. Bago pa man sila makapagsalita o makagawa ng anumang hakbang upang bawiin ang kontrata, ang malaking pintuan ng boardroom ay bumukas ng malakas. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos ng mga pulis at mga investigador mula sa Anti-Money Laundering Council ang pumuno sa silid. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na warrant of arrest. Doña Carmen Valdez at Mr. Tristan Valdez, kayo ay inuaresto sa salang estafa, falsification of public documents, at ang muling pagbubukas ng kaso ng pandaraya sa lupain ng pamilya Velasco. Ang deklara ng opisyal habang inilalabas ang mga malamig na posas. Ang tunog ng metal na naglak sa paligid ng mga pulso ni Doña Carmen ay tila ang huling tuldok sa kanyang panahon ng kapangyarihan. Ang bawat hiyaw niya ng pagtutol ay tila mga walang kabuluhang ingay sa harap ng katarungang matagal na naghintay. Habang kinakaladkad sila palabas, tumigil ang mundo ni Tristan nang makita niya si Isabel sa pasilyo, hindi bilang isang kakampi, kundi bilang isang saksi na kasama ng mga pulis. Ang babaeng akala niya ay kasama niyang tatakas ay siya palang nagbigay ng huling piraso ng ebidensya kapalit ng kanyang sariling kaligtasan. Ang kataksilan ay naging isang mapait na bunga na kailangan niyang lulunin hanggang sa huling patak. Naiwan si Talia sa loob ng silid, nakatingin sa kanyang mga kamay na hindi na nanginginig. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay naroon pa rin. Tapos na ba, Talia? Ang tanong ni Talia na pumasok mula sa kabilang pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. Nagsisimula pa lang ang kanilang pagbabayad, Talia. Ang sagot ni Talia habang pinagmamasdan ang paglayo ng mga sasakyan ng pulis. Ang mansyon. Gusto kong ipagiba mo ito. Walang dapat matira sa bawat pader na nakasaksi sa ating paghihirap. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Talia. Isang larawan ng isang pamilyar na lugar na hindi bahagi ng kanilang plano. Ang misteryo ay tila hindi pa natatapos sa pagkakakulong ng mga Valdez. Sino ang nagpadala ng mensahe? At ano ang kinalaman nito sa huling hiling ng kanilang ama na hindi nakasulat sa kwaderno? Ang bawat pintuan ng mansyon ng mga Valdez ay balot na ngayon ng dilaw na tape ng mga awtoridad. Isang babala na ang bawat sulok ng marangyang tahanang ito ay hindi na pag-aari ng mga taong nagpanggap na hari at reyna sa loob ng maraming dekada. Ang tunog ng pagkapunit ng papel habang idinidikit ang mga opisyal na paunawa ng pagkumpiska ay tila isang malungkot na huling himig para sa pamilyang bumagsak. Sa labas ng tarangkahan, ang mga usisero at mga mamamahayag ay nagkukumpulan. Ang kislap ng kanilang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng bawat detalye ng kahihiyang sinasapit ng mga Valdez. Sa loob ng isang malamig at madilim na selda sa presinto, nakaupo si Doña Carmen sa isang matigas na bangko. Ang kanyang mamahaling bestida ay gusot-gusot na, at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay nakalugay na ngayon at puno ng gulo. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila may kasamang pait. Wala na ang mga aliping na uutusan niya. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng luma
at kalawang na rehas. Hindi ito maari. Ako ay isang Valdez. Hindi ninyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Ang paos na sigaw ni Doña Carmen habang hinahampas ang bakal na pintuan ng selda. Ngunit ang tanging tugon sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng pasilyo at ang malamig na tingin ng mga gwardiya. Sa kabilang selda, si Tristan ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nakasabog sa kanyang mukha. Ang bawat sandali ng kanyang pananahimik ay puno ng pagsisisi, hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil sa katotohanang siya ay naging isang talunan. Nang maalala niya ang mukha ni Isabel na kasama ng mga pulis, ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumalabas sa tindi ng galit. Ang babaeng akala niya ay kanyang kanlungan ay siya palang huling pako sa kanyang kabaong. Habang ang mga Valdez ay nagdurusa sa dilim, si Talia ay dahan-dahang naglalakad sa gitna ng sala ng mansyon. Ang bawat piraso ng muebles na dati ay sumasalamin sa kanilang kayabangan ay balot na ngayon ng puting tela, tila mga bangkay na naghihintay ng huling hantungan. Huminto siya sa harap ng malaking portrait ni Doña Carmen na nakasabit sa dingding. Sa isang dahan-dahang pagkilos, hinubad ni Talia ang suot niyang pulang bestida at pinalitan ito ng isang simple at puting kasuotan. Isang simbolo ng kanyang paglilinis sa kanyang sariling pagkatao. Gabriel, ang mahinang tawag ni Talia sa lalaking tahimik na nakatayo sa may pintuan. Gusto ko nang lisanin ang lugar na ito. Ang bawat hangin dito ay amoy kasinungalingan. Lumapit si Gabriel at maingat na inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Talia, isang proteksyon na nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na mansyon. Saan mo gustong pumunta, Talia? Ang mundo ay nasa harap mo na ngayon. Bago pa man makasagot si Talia, muling umilaw ang kanyang telepono. Ang misteryosong mensahe na natanggap niya kanina ay may kasunod na larawan. Isang lumang puno ng mangga sa gitna ng kanilang dating lupain sa probinsya. Sa ilalim ng puno, may isang maliit na marka ng krus na gawa sa bato. Isang markang tanging ang kanyang ama lamang ang nakakaalam. Ang puno ng mangga ni tatay, ang nanginginig na bulong ni Talia habang ipinapakita ang larawan kay Talia na kakapasok pa lamang. May iniwan si tatay na hindi nakuha ng mga Valdez, isang bagay na mas mahalaga pa sa titulo ng lupa. Nagkatinginan ang magkapatid. Ang tagumpay nila laban sa mga Valdez ay tila pansamantala lamang pala dahil ang tunay na katarungan ay maaaring nakabaon pa rin sa ilalim ng lupang kanilang pinagmulan. Ang mensaheng ito ay hindi nagmula sa isang kaaway, kundi sa isang taong matagal na ring naghihintay sa kanilang pagbabalik. Sino ang nagpadala ng larawan ng puno ng mangga? At anong lihim ang itinatago ng lupang kinamkam ng mga Valdez sa loob ng mahabang panahon? Sa gitna ng pagguho ng imperyo ng mga Valdez, isang bagong landas ang bumubukas para kina Talia at Talia. Isang landas na magdadala sa kanila pabalik sa lugar kung saan ang lahat ay nagsimula at kung saan ang huling katotohanan ay naghihintay na mahukay. Ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bubungan ay tila 1,000 daliri na nagtatambol sa yero, isang ritmo na nagpapaalala kay Talia sa gabing itinapon siya sa kalsada na duguang at nag-iisa. Ngunit ngayon, hindi na siya ang basang sisiw na nagmamakaawa para sa kaunting init. Nakatayo siya sa loob ng malawak na beranda ng bagong mansyon ng mga Velasco, balot ng isang makapal na shawl na gawa sa lana. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa sahig ay tila naghuhugas sa mga huling bakas ng alikabok ng nakaraan sa kanyang pagkatao. Sa labas ng bakal na tarangkahan, isang anino ang kanina pa nakaluhod sa gitna ng unos. Si Tristan, ang kanyang marangyang terno, ay basa na at puno ng putik. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi lamang sa ulan, kundi sa tindi ng desperasyon.
Wala na ang mapagmataas na tagapagmana ng mga Valdez. Ang natira ay isang lalaking niloko ng sariling ina at pinagtaksilan ng babaeng akala niya ay kanyang kapalaran. Talia, patawarin mo ako. Please, kausapin mo ako. Ang paos na pagsamo ni Tristan na halos lamunin ng tunog ng kulog sa kalangitan. Nagkamali ako. Niloko lang ako ni Mama at Isabel. Ikaw lang ang totoong nagmahal sa akin. Dahan-dahang lumakad si Talia patungo sa gilid ng beranda. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang reynang humaharap sa kanyang nasasakupan. Sa kanyang likuran, lumabas si Talia, bit-bit ang isang folder na naglalaman ng mga ebidensyang sapat na upang mabulok si Tristan sa kulungan habang buhay dahil sa pakikipagsabwatan sa mga ilegal na transaksyon ng kanyang ina. Narito ang huling pako sa kanyang kabaong Talia, ang malamig na sabi ni Talia habang iniabot ang panulat. Isang pirma mo lang at sisiguraduhin kong hindi na siya muling makakakita ng sikat ng araw sa labas ng rehas. Ipanalo natin ang hustisya para sa anak mo. Tinitigan ni Talia ang folder. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking nanginginig sa ulan. Ang sakit na dati ay tila isang nagbabagang bakal sa kanyang dibdib ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang halimaw na pumatay sa kanyang pag-asa, kundi isang taylan at taylanhait na nilalang na sadyang pinabayaan ng tadhana. Ang paghihiganti ay matamis sa simula, ngunit naramdaman ni Talia ang isang kakaibang pagod sa kanyang puso. Tristan, ang mahinang tawag ni Talia, ngunit ang kanyang boses ay tila dinala ng hangin hanggang sa tarangkahan. Napaangat ng tingin si Tristan. Ang pag-asa ay gumuhit sa kanyang mukha. Talia, mahal. Huwag mo akong tawaging mahal. Ang salitang yan ay namatay kasama ng anak ko sa gabing hinayaan mo akong mamatay sa ulan. Ang sabi ni Talia nang may katatagan. Akala mo ba ang pagkakulong mo ang magpapatahimik sa akin? Hindi, Tristan. Ang pinakamasakit na parusa para sa'yo ay hindi ang rehas na bakal. Sa isang dahan-dahang pagkilos, kinuha ni Talia ang mga dokumento mula sa folder. Ang tunog ng pagkapunit ng makapal na papel ay humahalo sa ihip ng hangin. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso. Tila mga puting talulot ng bulaklak na nililipad ng hangin patungo sa ulan. Pinapalaya na kita, Tristan. Hindi dahil mahal kita, kundi dahil ayaw ko nang magkaroon ng anumang dahilan para isipin ka pa. Ang patuloy ni Talia. Mabuhay kang malaya, ngunit mabuhay kang walang-wala. Mabuhay kang nakikita ang aking tagumpay habang ikaw ay gumagapang sa hirap. Ang pagsisisi mo ang magiging habambuhay mong bilangguan. Nanlumo si Tristan. Ang pagpunit sa mga papel na yon ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan. Ito ay nangangahulugan ng kanyang tuluyang pagkabaon sa limot. Tinalikuran siya ni Talia, isang kilos na mas matindi pa sa anumang sampal o mura. Isang malaking itim na payong ang biglang sumilong kay Talia. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Gabriel ay bumasag sa lamig ng gabi. Maingat niyang inalalayan si Talia. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa likod ng dalaga, nagbibigay ng proteksyon at init na matagal na nitong hinahanap. Tayo na sa loob. Malamig ang hangin, baka magkasakit ka. Ang malambing na bulong ni Gabriel. Tumango si Talia at sumandal ng bahagya sa balikat ng doktor. Sa bawat hakbang nila, pabalik sa loob ng mainit na mansyon, ang bawat patak ng ulan sa likuran nila ay tila naghuhugas sa huling bakas ng pait. Ang kapatawaran ay hindi para kay Tristan, kundi para sa sarili ni Talia, upang tuluyan na siyang maging malaya mula sa tanikala ng galit. Habang ang liwanag ng mansyon ay dahan-dahang sumasara sa likuran nila, ang anino ni Tristan sa labas ay unti-unting nilamon ng dilim at ng walang tigil na buhos ng langit. Ang bagong umaga ay malapit na. At sa pagkakataong ito, wala nang bagyong makakasira sa kapayapaang nahanap ni Talia.
Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga matatalim na bato ng kahapon. Ang sikat ng araw sa umagang ito, sa probinsya ng Laguna, ay may dalang ibang uri ng init. Isang init na hindi nakakapaso, kundi yumayakap sa balat ng may lambing. Ang malawak na lupain na dati ay puno ng alitan at kasakiman ay nababalutan na ngayon ng luntiang damo at ang mabangong halimuyak ng mga puno ng mangga na hitik sa bunga. Sa gitna ng lupaing ito, nakatayo ang isang maputi at payak na gusali. Ang Anghel Natalia Center, isang tahanan para sa mga batang may sakit at mga inang inabandona. Sa loob ng isang maliit na hardin sa likod ng gusali, nakaupo si Talia sa isang tumba-tumba na gawa sa yantok. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng takot o pait. Ang bawat guhit ng kanyang damang ngiti ay sumasalamin sa kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Ang kanyang buhok ay bahagyang humahaba na muli, sumasabay sa marahang ihip ng hangin. Sa tabi niya, nakatayo si Talia, ang kanyang kapatid na ngayon ay hindi na lamang isang bilyonaryong negosyante, kundi isang mapagmahal na tita at sandigan ng kanilang pamilya. "Tignan mo sila, Talia," ang mahinang sabi ni Talia habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa damuhan. Ang bawat tawa nila ay tila isang awit ng pasasalamat para sa iyo. Ang sakit na pinagdaanan mo ang naging binhi ng kaligayahan para sa maraming tao. Tumango si Talia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa isang maliit na rebulto ng isang anghel sa gitna ng hardin. Natutunan ko, Talia, na ang tunay na katarungan ay hindi natatapos sa pagpapakulong sa mga nagkasala. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahan nating bumangon at gamitin ang ating mga sugat upang maging gamot sa iba. Pinatawad ko na ang sarili ko sa hindi ko pagliligtas sa anak ko dahil alam kong sa bawat batang narito, buhay ang kanyang alaala. Ang balita tungkol sa mga Valdez ay tila mga malalayong bulong na lamang. Si Doña Carmen ay nananatili sa loob ng piitan, matanda at mahina. Wala nang boses na pwedeng mangapi. Ang tanging kasama niya ay ang multo ng kanyang sariling kasakiman. Si Tristan naman ay namumuhay bilang isang hamak na manggagawa sa isang malayong pantalan. Ang kanyang bawat patak ng pawis ay paalala ng kanyang mga maling desisyon. Ang kanilang pagbagsak ay hindi naging dahilan ng pagdiriwang para kay Talia, kundi isang aral na ang bawat masamang gawa ay palaging may katapat na kabayaran sa takdang panahon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng beranda at lumabas si Gabriel. Bitbit ang isang tray ng sariwang prutas at gatas. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang bawat sandaling kasama niya si Talia ay isang banal na tungkulin. Lumapit siya sa asawa at maingat na inilagay ang isang kumot sa mga binti nito. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Talia at ipinatong ang kanyang palad sa bahagyang umuusbong na tiyan ng dalaga. "Kamusta ang ating munting milagro?" Ang malambing na tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia habang ipinapatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Gabriel. "Maayos lang kami, Gabriel. Nararamdaman ko na ang kanyang munting pintig. Ang buhay na ito ay isang regalo na hinding-hindi ko na nahahayaang mawala." Sa sandaling iyon, ang tunog ng kampana mula sa malapit na simbahan ay umalingaungaw sa buong lambak. Tila isang basbas mula sa langit. Ang pag-ibig ni Natalia at Gabriel ay hindi binuo sa loob ng isang fairy tale, kundi sa gitna ng mga bagyo at pagkawasak. Kaya naman ito ay mas matatag pa sa anumang dambuhalang gusali. Ang mga luhang pumatak noon sa ulan ay naging mga butil ng hamog na nagbibigay buhay sa bagong umaga. Sa pagtatapos ng kwento ni Talia, hindi ang kanyang yaman o ang kanyang paghihiganti ang nanatili sa puso ng mga nakikinig, kundi ang aral na ang isang pusong marunong magmahal at magpatawad sa kabila ng matinding sakit ay ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundo.
Ang liwanag ay tuluyan ng nagtagumpay laban sa dilim at sa bawat paghinga ni Talia, dama niya ang kalayaang magmahal, mabuhay at muling mangarap ng walang takot sa bukas.